Simula ngayon, si Aten lamang ang Diyos natin. At simula ngayon, ang tawag ninyo sa akin ay Akhenaten o epektibo para kay Aten. Naku po, nawalan kami ng trabaho. Kami ang pari ni Amon, Diyos ng Ere. Si Aten lamang ang Diyos na tunay, dapat isa lang ang Diyos natin. Tapos ililipat ko ang kabisera ng Ehipto sa Akhetaten, ang bagong lungsod. Dahil kay Akhenaten, imbis na marami ang Diyos ng Ehipto, isa na lang, si Aten. Tingnan mo itong kakaibang sining, si Amenhotep at si Aten. Diba sabi ko na Akhenaten ang pangalan ko? Pasensya na po. Ito po si Akhenaten. Ito si Nefertiti, asawa ni Akhenaten. Sa totoo lang, maraming asawa si Akhenaten. Ibig sabihin nito, maraming anak si Akhenaten. Posible na isa doon ay si Tutankhamun, yung batang faraon ng Ehipto. Sa taong 1336 BC, namatay si Farao Akhenaten. Maraming tao ang may sabi na itong mami na ito ay si Akhenaten. Walang nakakaalam bakit siya namatay kasi hindi siya gusto ng mga tao, kaya hindi sila sumulat ng record paano siya namatay. Tama, dahil sa kanya, isa na lang ang Diyos ng Ehipto. Nawalan kami ng trabaho dahil sa walang kwentang faraon na yun. Dapat malilimutan namin siya. Ako si Tutankhamun, hindi na Tutankhaten. Aayusin ko ang ginawang mali ni Ama. Ikaw, ang edad mo ay 8 o 9, tapos gusto mong maging farao? Sige na oy, kung sana matanda ka na. Sabi ng aking mga tagapayo na tanggalin na ang relihiyon na nanalangin lamang kay Aten at ibalik na ang politismo. Hooray! Para kay Tutankhamun, inilipat niya ang kabisera balik sa Thebes. Salamat. Ngayon paumanhin po. Kailangan kong ilabas ang kalungkutan ko kasi namatay ang aking 2 anak. Naku po! Patay na si Tutankhamun! 11 ang edad niya! Inilibing siya dito sa lambak ng mga hari malapit sa Thebes. Tapos ginawa siyang mummy, hindi katulad sa ama niya, nalilimutan na siya ng iba kasi bata siya masyado nung namatay siya, hindi dahil sa galit. Pahinga ka muna dyan, Tutankhamun. Wala nang pasakit, Tutankhamun. Sugar. Uy, grabe! May pangalan ni Tutankhamun sa piraso ng palayok na ito. Anong ibig sabihin nito? Malapit lang sa lugar na ito ang puntod ni Tutankhamun pagkatapos ng 13 taon. Howard Carter, hindi na kita bigyan ng pondo. Ikaw na bahalang mag-isa. Wala na akong paki kay Tutankhamun. Wag! Ikaw na lang ang pag-asa ko, Lord Carnarvon. Pagkatapos nito, wala na ha? 13 taon na pero wala pa rin mummy niya. Nobyembre 4. May nadiskobreng hagdang bato sa ilalim ng bahay ng manggagawa ng yumaong faraon na si Ramses pang-6. Kaya pumasok sila sa pasukan ng hagdan pagkatapos nilang maghukay. Wow! Grabe! May nakita ka ba? Oo! Mga magandang bagay. May nakita silang kabaong. Tapos nakita nila ang gintong trono ni Tutankhamun. Tapos nakita din nila ang estatwa ni Anubis, yung Diyos na parang jackal. At nakita nila ang gintong maskara ni Tutankhamun. Naging masaya si Howard Carter, pero si Lord Carnarvon, kinagat siya ng lamok at siya ay namatay. Kinagat ko siya tapos habang nag-shave siya, nasugat ang kagat ko sa kanya. Tapos yung araw na namatay si Lord Carnarvon, nawala ng kuryente ang Cairo. Baka totoo talaga ang sumpa ni Tutankhamun. Naku po! Namatay si Arthur Mace, yung manunulat ng ekspedisyon dahil sa arsenic. Namatay ang sekretaryo ko sa kanyang higaan.
Tapos yung araw na binuksan ko ang puntod, kinain ng kobra ang aking alagang kanari. Baka ako nang sunod na mabibiktima ng sumpa. Namatay siya sa lymphoma sa taong 1939. Matagal nang nabuksan ang puntod, hindi siya biktima ng sumpa. Pero maraming may sabi na eksaherasyon lamang ang sumpa ni Tutankhamun. Baka hindi pala nawala ng kuryente ang Cairo nung araw na namatay si Lord Carnarvon. Kaya isipin natin ano ang natutunan natin kay Pharao Tut. Una, siya ay inbred. Dahil magkapatid ang mga magulang niya, may depekto ang paa niya, may scoliosis siya, at mahina ang immune system niya. Kilala siya noon dahil pinaalis niya ang pagbabago na ginawa ng ama niya. Ngayon sikat siya dahil sa sumpa daw niya.